Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Noong dekada 50, bago ang aming pagtatapos sa high school, nagpasya ang aming klase na mag-day trip sa isang malapit na ilog. Ito ay isang magandang araw ng tag-araw, ngunit ang tubig sa ilog ay malamig dahil ang tubig sa hilagang estadong iyon ay hindi mainit sa tag-araw. Doon sa tabi ng ilog, kumain kami ng tanghalian, at pagkatapos, nagpasya ang ilan sa aking mga kaibigan na maglaro sa isang ponton na lumulutang hindi masyadong malayo sa gilid ng ilog. Ang saya ng mga kaibigan ko, at kinakawayan nila ako para sumama sa kanila, pero ayaw ko talagang mabasa dahil nakita kong sobrang lamig ng tubig. Ang kanilang walang humpay na pangungumbinsi ay nagawa akong kumbinsihin, at sa aking mapusok na pagkasabik na sumama sa kanila, tumakbo ako ng sumisid sa tubig. Dahil sa biglaang pagbabago ng temperatura, nagsimula akong lumangoy ng pabigla-bigla patungo sa ponton sa pagtatangkang makapag-acclimatize ng mas mabilis, ngunit nang marating ko ang kalahating punto, nagsimula akong magkaroon ng matinding cramp sa aking mga kalamnan ng guya, at ang mga cramp na iyon ay nagpahinto sa akin upang hindi ko magawa. Sipa. Pagkatapos ay sinubukan kong tumapak sa tubig gamit ang aking mga braso at kamay, ngunit habang ako ay unti-unting napagod, ang aking katawan ay unti-unting lumubog hanggang sa ang aking ulo ay wala na sa tubig. Napagtanto na ilang mga pagpipilian ang natitira sa akin, nagsimula akong magpanik, at sa aking galit na estado, nagsimula akong mabulunan at lumunok ng tubig. Sa huling onsa ng lakas na natitira, nagawa kong ilunsad ang aking katawan sa ibabaw ng tubig upang kumaway sa aking mga kaibigan sa ponton, ngunit ang aking mga kaibigan, na hindi namalaya na ako ay may problema, ay bumalik lamang sa alon. Palibhas ay pagod na pagod, hinayaan kong bumagsak ng palalim ang aking malata na katawan sa ilalim ng tubig hanggang sa mabuhol ako sa mga damo sa ilalim ng lawa. Sa pagsigaw ng aking katawan na humihingi ng hangin at walang nalalabi, tinanggap ko na malapit na akong malunod. Jay, stop fighting and relax, narinig kong sabi ng boses sa utak ko bigla. I can. I have to get my head above water or I'll drown, sagot ko. Jay, you really need to relax and let go, ang sabi ng boses. I can, sagot ko. Hayaan mo lang Jay. Magiging maayos din ang lahat, ulit ng boses. Okay then, but only if you can reassure me that I will be okay, sagot ko. If you let go, everything will be fine, pagkumpirma ng boses. Okay, sagot ko. Sa sandaling iyon ay humiwalay ako sa aking katawan. Pagkatapos ay ang sumunod na nalaman ko, naglalakbay ako sa isang lagusan, at sa lagusan na iyon ay lubos akong nalulugod habang ang unconditional love ay yamakap sa akin at lumaganap sa aking pagkatao. Habang naglalakbay sa lagusan, nagawa kong tumingin sa ibaba upang makita ang aking katawan sa ilalim ng ilog, ngunit habang tinitingnan ko ito, nakaramdam ako ng kawalang interes dito at tungkol sa aking buhay sa mundo. Sa karanasan ng walang kondisyong pag-ibig, ako ay nasa bahay, at ang karanasan ng pag-ibig na iyon ay ginawa ang lahat ng bagay na tila hindi gaanong mahalaga. Bigla akong nakakita ng isang matinding maliwanag na liwanag sa unahan ko, at ako ay dinadala sa liwanag na iyon na parang sa pamamagitan ng isang malakas na magnet. Ako ay napakalapit sa liwanag noong bigla kong natagpuan ang aking sarili sa gitna ng isang higanteng globo. Sa loob ng globo, napapaligiran ako ng mga tila mga screen ng pelikula, at ang mga screen na iyon ay naglalaro ng mga kaganapan sa aking iba't ibang mga nakaraang buhay. Habang pinapanood ko ang mga sandali ng aking maraming buhay na naglalaro sa mga screen, nahuhulog ako sa antas kung saan naramdaman ko na parang nire-refresh ko ang mga sandaling iyon, at naranasan ko rin ang mga sandaling iyon mula sa pananaw ng ibang mga taong nasasangkot. Habang tinutunaw ko ang lahat ng aking nabuhay muli, nagsimula akong makipag-usap sa liwanag tungkol sa mga pangyayari sa aking iba't ibang mga buhay na nabuhay sa Earth, sa ibang mga planeta, at sa iba pang mga lugar. Parang ilang buwan ko nang pinapanood ang mga screen na iyon, kahit na, sa Earth, ilang minuto lang ang lumipas. Bigla akong bumalik sa lagusan, at nakita kong nasa tabi ko na ang liwanag. Jay, mahal kita. Jay, mahal ka namin, narinig kong sabi ng liwanag, at sa mismong sandaling iyon ay agad akong dinala sa isang kaharian ng liwanag. Sa kaharian na iyon, nakakita ako ng 1,000,000,000 iba pang mga ilaw na katulad ko. Welcome home, Jay, sabay-sabay nilang sabi. Noon ako ay naging isa sa liwanag. Ako ay bahagi ng pagkakaisa o pagkakaisa na iyon. Isa ako, ngunit isa rin ako sa marami, at sa karanasang iyon ng pagkakaisa, nakaranas ako ng lubos na kaligayahan na hindi maipahayag sa mga salita. Sa pinag-isang estado ng pagkatao, ang lahat ng kaalaman ay madaling nalaman sa akin na walang anuman na hindi ko alam.
Lumaki tayong iniuugnay ang Diyos sa mga seryosong bagay o bagay na may malaking kahalagahan, at hindi natin karaniwang iniisip ang Diyos bilang isang kapangyarihan na may katatawanan, ngunit sa liwanag, naranasan ko ang walang kabuluhang bahagi ng Diyos, at nalaman ko na ang liwanag ay may kamanghamanghang pagkamapagpatawa. Sa panahon ng aking pagsusuri sa buhay, tinukso ako ng liwanag tungkol sa mga bagay na masyado kong sineseryoso noong panahong iyon. Tingnan mo kung gaano ka nagalit sa isang bagay na hindi mahalaga, magkokomento ang liwanag. Bakit hindi ka gumaan ng kaunti, o bakit hindi ka naging mas masaya habang nasa Earth ka, itatanong ng liwanag. Maaari ka rin, dahil panandalian ka lang pupunta doon. At saka, ilusyon lang ang lahat, isipin mo ito bilang isang dula, maglaro ka na parang naglalaro ka, sasabihin ng liwanag, mayroong 8 milyong aktor sa Earth at lahat sila ay gumaganap ng isang papel. Nakikilala nila ang kanilang sarili at ang isa't isa ayon sa mga linya ng relihiyon, lahi, at kasarian, ngunit kapag natanggal ang kasuotan, ang dula tapos na, at ikaw ay bumalik sa liwanag, sa lalong madaling panahon ay napagtanto mo na walang pagkakaiba sa pagitan ng isa at isa. Napagtanto mo na tayo ay ginawa mula sa parehong bagay at na walang anumang pagkakaiba sa pagitan mo at between you and anybody else, paliwanag ng liwanag sa katangian nitong kawalang sigla. Sa mundo, ang mga tao ay isinilang sa iba't ibang katawan at sa iba't ibang pagkakataon upang maranasan ang isang bahagi ng buhay na maaaring malaman ngunit hindi mararanasan sa liwanag. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang sarili na tatanging panginginig ng boses na kanilang ibinababa upang maisilang sa Earth upang maranasan ang buhay sa pisikal na kahulugan at upang ipahayag ang kanilang pagiging natatangi. Ang karanasan ng individual sa Earth ay nagiging bahagi ng kolektibong karanasan, at ang kolektibong karanasan ay ang katawan ng kaalaman na lahat ay may access at kung saan ang lahat ay gumuhit. Kaya, ang bawat individual na karanasan ay nag-aambag sa kabuuan, at ang lahat ng umiiral, at iiral ay tunay na kaisahan. Pakiramdam ko ay gumugol ako ng daan-daang taon sa pagkakaisa sa liwanag, ngunit ang oras ay walang kahulugan sa larangang iyon o sa kalagayang iyon ng pagkakaisa. Sa liwanag, walang hierarchy, walang paghatol, at walang paghihiwalay. Nariyan lamang ang bago, palaging masaya, palaging kapana-panabik, patuloy na umuunlad na karanasan ng pagkakaisa. Jay, you have to go back, biglang sabi sa akin ng ilaw. No way. I'm not going back, sagot ko sa ilaw. Jay, kailangan mong bumalik, giit ng ilaw. Wala nang dahilan para bumalik ako sa planetang iyon. Nakauwi na ako, iginiit ko. Jay, babalik ka, sabi ng ilaw sa ikatlong pagkakataon. Bigla akong bumalik sa aking katawan muli, at pagkatapos maranasan ng sukdulang kalayaan sa anyong espiritu, ang pagbalik sa mga hangganan ng katawan ng tao ay ang pinakakakilakilabot na karanasang maiisip. Ayokong bumalik, at kahit ngayon ay hinihiling kong hindi na ako bumalik. Iniligtas ako ng mga kaibigan ko mula sa ilalim ng ilog, at nagkamalay ako pagkatapos nilang magbomba ng tubig mula sa aking mga baga tulad ng dati nilang ginagawa noon. Jay, sabihin mo sa amin kung ano ang pakiramdam ng malunod, tanong nila sa akin. Wala akong maalala, sagot ko sa oras na yon, dahil hindi ko naisip na may anumang punto sa pagbibigay ng isang account ng isang karanasan na ang lahat ay magtatapos ay isang guni-guni. Ang aking NDE ay nangyari halos 70 taon na ang nakakaraan, ngunit ang karanasan ng kagalakan at lubos na kaligayahan ay nananatiling malinaw sa akin hanggang sa araw na ito. Hindi ko kailanman sinabi ito sa sinuman sa loob ng halos 30 taon. At noong 1950s, walang kahit isang salita o kategorya para sa aking naranasan. Ang konsepto ng isang near-death experience ay hindi tinukoy hanggang sa huling bahagi ng 1970s ni Dr. Raymond Moody sa kanyang aklat na Life After Life. Naiyak ako nang basahin ko ang kanyang aklat mga 25 taon pagkatapos ng aking NDE, dahil sa wakas ay napagtanto ko sa aking sarili na totoo nga ang aking karanasan, at sa pag-amin na ang aking karanasan ay isang tunay na karanasan, sinimulan kong maalala ang mga nakalimutang detalye ng karanasang iyon. Ngayon ay naghihintay pa rin akong bumalik sa bahay, at alam kong mangyayari ito sa lalong madaling panahon, ngunit sa ngayon, ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya upang gumon, magsaya, at maglaro, tulad ng iminungkahi ng liwanag. Ang pagiging masaya, pagiging tanga, pagiging nakakatawa, at pagiging masayahin ay ginagawang mas kasiya siya ang buhay, at ginagawa nitong mas katulad ng karanasan ang naaalala ko noong ako ay kasama ng liwanag. Ipinaliwanag sa akin ng liwanag na ang dahilan kung bakit tayo narito sa mundo sa unang lugar ay upang maging masaya at maranasan ang kagalakan, at ang paraan para gawin ito ay sa pamamagitan ng pagpili na magmahal sa halip na mapuot, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga simpleng gawain na nagdudulot ng kagalakan sa buhay. Nang iba, dahil lahat tayo ay iisa.